May mga oras na kapag nasasaktan tayo ng dahil sa pag-ibig ay humahanap tayo ng ibang tao na pwedeng mapagbalingan ng espesyal na nararamdaman natin. Ang sabi nga nila ay rebound ang mabisang solusyon sa sugatang puso. Kaya lang ay hindi lahat ay pwedeng maging matagumpay sa ganong kwento dahil pwede na ang mangyari ay ikaw naman ang makasakit sa dulo ng kwento ninyo ng bagong tao sa buhay mo. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo Papa Dudut, tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Jerry, 29 years old na nagtatrabaho ngayon bilang isang office clerk sa isang mall dito lang din sa amin sa Pampanga. Dati na ako nakikinig sa inyong programa at madalas din na nakaka-relate sa inyong mga letter sender. Papa Dudut, matagal na po akong may crush sa katrabaho kong si Anika. Maganda kasi talaga siya. Matangos ang ilong, makinis ang mukha at matangkad pa. At para mas lalo ninyo siyang ma-imagine ay malaki ang pagkakahawig niya kay Sanya Lopez. 3 years na ako noon sa kumpanya namin nang magsimula siyang magtrabaho at maging kaopisina ko. Tahimik lamang siya at may pagkasuplada. Medyo nagpapansina naman kami at nagngingitian dahil nasa isang maliit na opisina lamang kami. At kahit sobrang crush ko talaga ay hindi ko siya kaagad na pinormahan. Hindi naman dahil sa torpe ako, Papa Dudut. Meron kasing long-term boyfriend si Anika at sa mahigit na 2 taon ko siyang nakatrabaho ay ilang beses ko na ring naririnig na nagbe-break sila pero nagkakaayos din naman kaagad. On and off, sabi nga ng iba. Alam ko na may pagka-selfish pero umaasa talaga ako noon na sana ay hindi na sila magkabalikan pa. Hanggang isang araw nakukuha ako ng kape sa vendo machine sa pantry namin nang nakita ko na nandun si Anika. Umiiyak habang may kausap sa cellphone niya. Sinadya ko talagang tagalan ang pagkuha ng kape para makinig sa usapan nila at nalaman ko na nag-aaway na pala sila ng boyfriend niya. At nang matapos ang tawag na yon ay naglakas loob akong lumapit kay Anika na umiiyak na ng mga oras na yon. Nung una alam ko na naiilang siya sa akin pero pinaramdam ko na isa akong kaopisina at kaibigan na pwede niyang hingan ng mga problema niya. At doon na nga siya naglabas ng sama ng loob niya tungkol sa boyfriend niya. Halos 10 taon na pala silang magkarelasyon kaya hindi nakapagtataka kung hindi kaagad ito mabitawan ni Anika. Ito rin daw kasi ang first boyfriend niya kaya sobra niya itong minamahal. Kaya lang ang nakakainis na part ay yung ilang beses nang pakikipaghiwalay ng boyfriend niya pero ayaw niyang pumayag. Umayaw na pala siya eh. Bakit ba kailangan mo pang paulit-ulit na ipilit ang sarili mo sa taong hindi ka naman na-appreciate? Napapailing na tanong ko. Sobrang nangihinayang kasi ako sa itinagal ng relasyon namin. Minsan nga doon na lang ako kumakapit kapag malapit na akong sumuko sa mga pang-aaway at pananakit na ginagawa niya sa akin. Malungkot na sagot niya. Alam mo, hindi dapat yan ang ginagawa mong dahilan para hindi mo siya sukuan. Nandun na tayo na nakakapanghinayang talaga yung time na na-invest ninyo nung magkasama pa kayo. Pero hindi ba mas nakakapanghinayang yung mga oras na patuloy mong nasasayang kasama siya? Na-spell mo na sana yan sa taong mas kayang i-appreciate ng effort mo pagdating sa pagmamahal. Payo ko sa kanya. Pero paano kung wala namang dumating na ibang tao? Paano kung si Kyle naman pala talaga yung para sa akin? Tanong niya. Hindi mo yan malalaman kung hindi ka lalabas sa mundo ni Kyle. Malay mo may isang tao pala na handang i-share ang mundo niya para sa'yo kaya lang hindi mo siya nakikita kasi sobrang higpit yata ng suot mong helmet ng katangahan. Sagot ko pa sa kanya. May point ka doon. Actually lahat kayo ng mga kaibigan ko ako lang yung mali kasi ako yung bulag sa pagmamahal. Dati ko pa naman talagang gustong bumitaw. Natatakot lang ako na baka hindi ko kayanin na wala siya sa buhay ko. Malungkot na wika niya. Mas matakot ka kapag dumating ang araw na ma-realize mong nawawala na yung mga totoong taong nagmamahal sa iyo nang dahil lang sa kanya. Turan ko naman.
Sana sa pagkakataon na ito hindi ko na talaga siya habulin. Nakakapagod na. Ako na lang nang ako palagi ang umaayos ng relasyon naming dalawa. Baluha-luha pa niyang saad, Papa Dudut. Kaya mo yan. Saka hindi pa naman huli ang lahat. May stage talaga sa buhay natin na nagpapakatanga tayo sa isang walang kwentang tao. Pero wag natin karirin masyadong pagiging tanga ha. At tanggal-tanggal din ang helmet kapag may time. Pabirong payo ko. Opo, susubukan ko na nga pong basagin. Thank you Jerry ha sa pakikinig mo sa mga kadramahan ko. Wika niya. Sus wala yun. Kahit naman siguro mga kaibigan mo kapag nakita ka sa ganyang sitwasyon, lalapitan at i-comfort ka. Tugon ko naman. Sa totoo lang pagod na yata silang i-comfort ako. Paulit-ulit lang din naman kasi na yung pagkukwento ko sa kanila. Pati na ang advice nila sa akin pero hindi rin naman daw ako nakikinig. Nakakasawa at nakakapagod lang daw akong kausapin. Malungkot na wika niya. Ganito na lang ha. Magkalapit lang naman ang table natin sa loob kaya kapag kailangan mo ng kasama at kausap, puntahan mo lang ako at magkape tayo dito sa pantry. Makikinig ako kahit paulit-ulit pa yung mga kwento mo. Tutulungan pa kitang basagin ang helmet mo. Sagot ko naman. Papa Dudut, tuluyan nang nakipaghiwalay sina Anika at ang boyfriend niyang si Kyle. Hindi na rin kasi sinasagot ni Kyle ang mga tawag o text niya. Hindi na rin siya nito kinakausap man lang. In short ay pinutol na ni Kyle ang communication nila at tuluyan nang tinapos ang halos 10 taong relasyon nila. At sa mga oras na down at sobrang broken hearted si Anika, ako ang naging sandalan at iyakan niya. Pinaramdam ko sa kanya na may isang Jerry na palagi lang nasa tabi niya. At doon na nga kami nagsimula na maging totoong close na dalawa. Kung dati tuwing coffee break lang kami nagkakasama, ngayon ay nagsasabay na kami pati na rin sa lunch break at uwian. Hindi na rin ako nag-aksaya ng panahon, Papa Dudut. Pagkatapos ng tinatawag nilang 3-month rule ay sinabi ko na rin kay Anika ang feelings na matagal ko nang tinatago para sa kanya. Hindi sa nagtitake advantage ako pero gusto ko sana na mas maiparamdam pa sa kanya kung gaano ko siya ka-espesyal para sa akin. At hindi na ako nagulat nang sabihin niyang hindi pa siya handang pumasok muli sa isang relasyon. Dahil takot pa rin siyang magtiwala. Willing naman akong maghintay kahit gaano pa katagal yon. Kung noon nga na may boyfriend pa siya ay hinihintay ko na siya. Ano pa ngayon na single at available na siya. Papa Dudut, syempre hindi lang paghihintay ang ginawa ko, kung hindi pati na rin ang pag-e-effort talaga. Madalas ko siyang pinagdadala noon ang mga niluto kong pagkain para sa lunch break namin. Hinihintay ko rin siya na makapag-out sa opisina kapag nag-overtime siya at dinedate ko siya kapag wala kaming pasok sa trabaho. Ayun nga lang minsan dahil sa sobrang tagal ng naging relasyon nila ni Kyle, hindi maiwasan na makumpara niya ako sa ex-boyfriend niya. Kung paano siya sunduin ito, kung paanong iluto ang paboritong adobong manok niya at kung ano-ano pang bagay. Ayos lang naman sa akin kasi ang mahalaga ay yung madalas kaming nagkakasama. Hanggang isang araw ay niyaya niya ako na sumama sa outing ng mga high school batchmate niya. Nung una ay medyo nag-alinlangan pa ako kasi nga hindi ko naman sila mga kaibigan. Pero sa huli pumayag na rin po ako na samahan siya sa outing nila. Yehey! Thank you Jerry ha. Oo nga pala. Another favor nga pala. Pwede bang magsando ka na lang kesa t-shirt kapag nasa resort na tayo para nakadisplay naman ang magandang muscle mo? Request ni Anika na kinatuwa ko naman kasi ang ibig sabihin ay nagagandahan siya sa katawan ko. Nax, nagagandahan ka pala sa mga muscles ko ha. Sige, sando na lang ang babaunin kong damit na pang swimming. Yun lang ba? Tanong ko. Meron pa, pabitin na sagot ni Anika. Walaan ko. Gusto mong wala na akong suot kapag nag-swimming na tayo. Okay lang sa akin, kayang-kaya ko yun. Pagbibiro ko naman. Sira, ikaw kanina ka pang punchline dyan ha. Kinakabag na ako dito sa kakatawa sa'yo. Pero ayun nga, ahitin na natin yung bigote at balbas mo bago ang reunion namin. Para malinis tingnan yung mukha mo. Ang wika pa ni Anika. Sakto kasi plano ko na rin naman talagang ahitin to. Wala lang akong time pero bukas wala na to.
Paninigurado ko naman. Ayan, salamat ha. Pero meron pa sana akong isang favor. Last na talaga ito, promise. Habol pa ni Anika. Sige, ano ba yun? Alam mo namang malakas ka sa akin eh. Wika ako naman. I-request ko sana na pagupitan na natin ang buhok mo. Wika ni Anika na kinagulat ko. Ha, teka, bakit pati buhok ko? Tanong ko. Ano kasi, ayaw ko lang i-judge ka nila kaagad kasi syempre hanggang balikat na halos tong buhok mo. Alam mo naman sa panahon ngayon, may tattoo ka lang, adik ka na kaagad. Yan ang tingin na sayo. Saka ang ganda kasi ng first impression nila kay Kyle. Kaya sana ganun din sila sayo, paliwanag naman ni Anika. Pero kasi 3 taon ko nang pinapahaba itong buhok ko. Alaga kaya to sa salon na malapit sa amin, wika ko. Kung hindi talaga pwede at ayaw mo okay lang. Ayoko namang pilitin ka na gawin ang mga bagay na gusto ko tapos labag naman pala sa kalooban mo. Saka ikaw pa rin naman ang masusunod kasi syempre, sino ba naman ako hindi ba? Wika niya na may himig ng pagtatampo. Nakita kong lumungkot talaga ang mukha niya. Kaya naman sa huli ay napabuntong hininga na lamang ako at pumayag sa gusto niyang gawin ko sa buhok ko. Papadudot naging sunod-sunuran na nga ako sa lahat ng gusto ni Anika. Mula sa pananamit ko, sa dapat na gupit ng buhok ko at pati na rin sa pabango na dapat kong ginagamit. Hindi naman sa nagreklamo ako pero siguro sobrang naninibago lamang ako. Pero kahit halos kontrolin na niya ang buhay ko, mas lalo namang kaming naging close sa isa't isa. Isinama niya na nga ako sa outing nila. Nasa isang kwarto kami natulog at yun ang unang beses na may nangyari sa aming dalawa. Oo, papadudot. Unang beses lamang yon dahil nasundan pa yon ng maraming beses, lalo na kapag nag-out of town vacation kami na walang ibang kasama. Paminsan-minsan tinatanong ko siya kung okay lang ba siya sa setup namin na wala kaming relasyon pero halos ginagawa na namin ang lahat na ginagawa ng mga magkasintahan. Nag-aalala kasi ako na baka isipin niya na tinitake advantage ko siya lalo na at babae pa siya. Pero ang sabi niya naman ay ayos lang kasi hindi pa rin talaga siya handa na pumasok sa isang relasyon. Takot pa siyang magtiwala kaya ini-enjoy na lamang daw muna niya at namin ang isa't isa. Kasi kapag dumating ang panahon na handa na ulit siyang sumugal para sa isang relasyon na sa akin din naman daw ang bagsak niya. Kaya nakontento na lamang ako sa magulong setup naming dalawa. Ramdam ko na rin noon na kahit papaano ay nagkakagusto na rin siya sa akin. Nakikita ko yon lalo na kapag may babae siyang pinagseselosan. Kagaya na lamang ng isang beses na may nakita siyang nagchat sa akin na dati kong kaklase na isang babae. Kahit itanggi man niya ay ramdam ko at alam ko na nagsiselos talaga siya. Hindi nga ako nagsiselos, asyomero ka lang talaga. Mariing tanggi naman ni Anika. Hindi raw nagsiselos pero panay ang ikot ng mga mata mo dyan. Pangaasar ko naman. Kasi nga ang FC nyo, singhal niya sa akin. Anong FC? Feeling close? Kakasabi mo lang kanina na hindi naman pala kayo masyadong close pero chat naman siya ng chat sa'yo. Saka isa pa, bakit naman ako magsiselos? Boyfriend ba kita? Taas ang kilay na tanong niya. Yun na nga Bakit hindi mo pa ako gawing boyfriend? Para may karapatan ka na sa akin at hindi mo na dinideny na nagsiselos ka talaga. Pangaasar ko pa sa kanya. Tumigil ka na nga, napaka-asyomero mo. Kapag hindi ka pa tumigil, babatukan na kita. Wika niya. Okay sige, hindi ka na nagsiselos. Pero bakit kasi hindi pa nga natin gawing totohanan to? Medyo seryoso ko ng tanong. Ang alin? Tanong niya sa akin. Itong sa ating dalawa, Anika. Halos 1 taon na rin tayong lumalabas. Actually, naguguluhan na nga rin ako sa setup natin Ginagawa na natin ang lahat ng halos ginagawa ng magkasintahan pero wala naman tayong label. Hindi naman sa nahihirapan ako kaya lang minsan pakiramdam ko. Para ako nakabitin sa ere na anytime. Pwedeng bumagsak pero pinipigilan ko lang. Kasi hindi naman ako sigurado kung may sasalo ba sa akin. Malungkot na sagot ko. Pero naiinip ka na maghintay? Napapagod ka na?
Kung itigil na lang kaya natin to para hindi ka na nahihirapan. Tapos, wag na rin tayong magkita. Malungkot na suhestyon niya. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Hindi naman talaga ako napapagod. Kaagad na sabi ko. Hindi ka napapagod pero nagdidemand ka na. Jerry, nung una pa lang naman hindi ba sinabi ko na sa'yo na ayoko pa. Hindi pa ako handa. Natakot pa akong pumasok sa isang relasyon. Medyo naluluhang wika niya. Alam ko naman yun, naiintindihan ko naman yung takot na nararamdaman mo. Ang sabi ko sa kanya. Talaga? Kaya sinasabi mo sa akin noon na okay lang? Handa ka maghintay hanggang sa maging kaya ko na ulit na magtiwala? Alam mo siguro nga mas tama na itigil na lang natin to. Kasi ikaw lang din naman ang nahihirapan, hindi ba? Panunumbat niya. Anika, makinig ka muna sa akin. Hindi ako napapagod. Siguro medyo naguguluhan lang ako sa setup natin pero hindi naman ibig sabihin nun na nagdidemand na ako. Hindi naman kita pipilitin kung hindi ka pa talaga handa eh. Paliwanag ko naman. Hindi lang naman kasi ikaw yung nahihirapan. Ako rin. Ipit na ako sa sitwasyon na gusto ko nang pumasok sa relasyon at tutuhanin natin lahat ng ito. Pero sobrang natatakot pa rin ako, Jerry. Akala ko kasi naiintindihan mo ko. Naiiyak na wika niya. Naiintindihan kita kaya nga kahit kailan, hindi ko pinipilit ang sarili ko sa'yo. Palagi pa nga kitang binibiro na kahit maabutan ko pa na maging mistisa ang uwak maghihintay pa rin ako, hindi ba? Kaya lang minsan, hindi ko na alam kung saan ko ilulugar ang sarili ko sa buhay mo. Gustong gusto ko nang maramdaman ang totoong parte na ako ng mundo mo. Pero kahit saan natin tingnan parang wala naman akong karapatan. Malungkot na sagot ko. Kung talagang naguguluhan ka na, kung nahihirapan ka, sige. Itigil na lang natin to kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung hanggang kailan ka maghihintay. Wika niya. Okay lang basta kasama kita. Sorry kung sarili ko lang ang iniisip ko. Saka kung lalo ko lang pinagulo ang sitwasyon nating dalawa. Pero ayoko mawala ka sa akin. Maghihintay ako hanggang sa maging handa ka na ulit. Sagot ko naman. Papadudot kung may katangahan man sa ginawa ko para kay Anika, iyon siguro yung hinahayaan ko siya na kontrolin ang buhay ko. Kahit wala pa naman siyang karapatan. Kasi syempre mahal ko. Saka isa pa bukod sa label at commitment ay wala na rin naman akong marireklamo pa dahil halos lahat ng ginagawa ng magkasintahan ay nagagawa na namin. Magkasama kami sa mga special occasions, nagbabakasyon na kaming dalawa lang na magkasama. Naipakilala na rin niya ako sa mga kaibigan at pamilya niya at palagi niya ring pinaparamdam sa akin na kaya niya akong mahalin. Pero hindi pa lang siya handa. Kaya pinakita ko sa kanya ang lahat ng dahilan para ako ang piliin niya. Pinaramdam ko na ako ang lalaking totoong makapagpapasaya sa kanya. Kaya pinilit ko na lamang ang sarili ko na makontento sa kung ano ang meron kami ni Anika. Ang mahalaga naman doon ay magkasama kaming dalawa, papadudot. Umabot ng mahigit 1 taon ang ganong setup namin ni Anika. Kaya nga mas nakilala ko pa siya. Nalaman ko na breadwinner pala siya sa pamilya niya. Naulila na siya sa mga magulang at tanging lola at ang mga nakababatang kapatid na lamang niya ang kasama niya sa buhay. Nakita ko kung gaano siya kabuting apo at ate sa mga kapatid niya. Naramdaman ko rin kung gaano siya kalambing bilang isang girlfriend kahit na wala naman talaga kaming relasyon. Mga katangian niya na naging dahilan para lalong lumalim ang nararamdaman ko para sa kanya. At dahil madalas nga kaming magkasama sa loob at labas ng opisina, nagsimula na ring mag-usisa ang mga katrabaho namin sa estado ng relasyon naming dalawa. Pero iisa lang ang lagi naming sagot na magkaibigan lamang kami. O mukhang seryosohan na talaga ha. So kayo na bang dalawa? Tanong ng katrabaho kong si Tristan. Hindi no, magkaibigan lang kami. Tanggi ko naman. Sus, baka ang ibig mong sabihin hindi pa. Pero next question tayo. Tinamaan ka na sa kanya no? Muling tanong pa ng kaibigan ko. Oo. Kaya lang hindi pa raw siya handa na makipagrelasyon muli. Kaya hindi ko pinipilit ang sarili ko sa kanya. Sagot ko naman. Ang lakas ninyo maka-showbiz ha.
Pero alam mo, okay naman talaga yang si Anika. Maganda na saka matalino pa. Kaya nga hindi ko alam kung bakit nagagawa pa yung lokohin ng paulit-ulit ng ex-boyfriend niya. Ito namang si Anika may pagkatanga rin talaga. Babalikan pa yata yung siraulo na yun eh. Wika ni Tristan na medyo pinagtaka ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ano kasi, nakita kasi namin siya ni Janine nung isang araw na kasama yung ex-boyfriend niya. Nagulat nga ako kasi akala ko kayo na talaga, pero sabi nga ni Janine, ang kwento sa kanya ni Anika ay may kaibigan lang daw kayo. Pero pare, totoo bang walang namamagitan sa inyong dalawa? Tanong naman ni Tristan. Oo naman, wala talaga. May pag-aalinlangan na sagot ko. Okay, so baka nga nagkabalikan na sila. Kaya sila magkasamang kumakain sa fast food. Tapos yung mukha ni Anika parang parang paiyak na. Kwento pa ni Tristan habang nagpipigil ako ng inis at kirot na nararamdaman sa dibdib ko. Gusto ko nang kumprontahin si Anika tungkol doon, pero ano nga ba naman ang karapatan ko? Manliligaw niya lamang naman ako at hindi boyfriend. Kaya kahit saang anggulo, wala pa rin akong lugar na magtanong o makialam sa buhay niya. Papadudot, hindi yon ang una at huling beses na narinig ko ang tungkol sa pagkikita ni Anika at ng ex-boyfriend niya. At tinintay ko na siya mismo ang magsabi sa akin ng tungkol sa kanila. Tuwing kailan ba sila lumalabas, kung nagkabalikan na ba sila o kung may nararamdaman pa ba siya para sa ex-boyfriend niya. Kaya naman gustong gusto ko na rin talaga siyang i-confront tungkol sa aming dalawa. Kaya lang ay natakot ako kasi una sa lahat ay ano bang karapatan ko para panghimasukan ang personal niyang buhay. Pangalawa ay natakot ako kasi alam ko ang pwedeng mangyari. Natakot na baka si Kyle ang piliin niya at tuluyan na siyang mawala sa akin. Kaya nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan na lamang ako sa nangyari sa aming dalawa. At sa narinig ko tungkol sa kanila ni Kyle. Pero dumating ang oras na nagkaharap-harap din kaming tatlo. Pinuntahan ko si Anika sa bahay nila kasi ang sabi niya ay may sakit siya. Nagulat na lamang ako nang makita ko na buwaba siya mula sa sasakyan ni Kyle. Doon nga ay hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na sugurin sila at suntukin si Kyle. Nagkagulo kaming dalawa at agad namang umawat si Anika. Si Kyle ang pinalis niya noon at akala ko ay ako ang pinili niya. Pero hindi pala. Dahil sinabi ni Anika na nakipagbalikan na pala siya kay Kyle. Bakit hindi na lang ako ang piliin mo, Anika? Bakit kailangan pang bumalik sa taong paulit-ulit kang sinasaktan? Naiiyak na tanong ko. Kasi nga natatakot ako eh. Paano kung putulin na kita sa buhay ko? Tapos kagaya kay Kyle masaktan lang din ako. Patanong na sagot niya. Pero bakit kailangan mo pang balikan siya? Tanong ko pa. Kasi at least sa kanya, kung sakali man na magkabalikan kami at masaktan ulit ako, tansya ko na yung sakit kasi manhid na ako. Naiiyak na sagot niya. Hindi ka takot na masaktan niya pero takot ka na magbigay ng chance sa ibang tao? Ang unfair mo, Anika. Hindi ko na napigil ang panunumbat sa kanya. Wala ka kasi sa sitwasyon ko, katwira naman niya. Bakit ikaw? Naiintindihan mo ba yung sitwasyon ko? Akala mo ba hindi ako natatakot? Alam mo, mula nang makita ko kung paano ka nasaktan ng dahil sa gago na yon, kahit na hindi ako sigurado kung magagawa kong basagin ang helmet ng katangahan mo sa kanya, sumugal pa rin ako. Sumugal ako kasi mahal kita. Kahit takot na takot ako na baka hindi mo magawang mahalin ako. Wika ko sa kanya. Kaya ko rin naman sumugal pero hindi pa ngayon. Jerry, sobrang gustong gusto ko nang subukan na totoong maging tayo. Pero sa tuwing maiisip ko yon, napapatanong ako. Paano kung hindi mag-workout ang relasyon natin? Paano kung masaktan lang din ako? Paano kung hindi pa pala talaga ako handa at ikaw lang ang masaktan ko sa huli? Paliwanag naman niya. Hindi ka ba talaga handa o ayaw mo lang? Kasi Anika, kaya naman kitang tulungan. Kaya nga lang lagi kong sinasabi na kaya ko namang maghintay kahit gaano katagal. Kaya lang marunong din naman akong mapagod. Lalo na kapag naiisip ko na paano kung yung babaeng matagal ko nang hinihintay
Naduwag na naman at bumalik lang din sa taong matagal na siyang sinasaktan. Turan ko. Sorry. Sorry sa katangahan at kaduwagan ko. Naiiyak na sabi niya. Hindi. Ako yung dapat na mag-sorry. Kasi hinayaan ko yung sarili ko na magpakatanga sa taong takot pangatawanan yung totoong nararamdaman niya. Siguro nga sa pagkakataon na to ay tama ka. Kailangan na nating itigil to dahil ayoko nang lokohin ang sarili ko na kaya mo rin akong mahalin. Tugon ko naman. Papadudot nang makita ko silang magkasama ay bigla akong nakaramdam ng pagod sa mga ginawa ko para kay Anika. Siguro nga ay hindi niya diretsong sinabi sa akin noon na umasa ako at mag-effort ako na maghintay ako sa kanya, pero pinaramdam niya sa akin na pwedeng maging kami at ang napakaliit na chance na yon ang pinanghawakan ko. Kaya nga hinayaan ko siya na kontrolin ang buhay ko at sinunod ko ang lahat ng gusto niya. Kasi naniniwala ako na doon din pupunta ang lahat. Umasa ako na magiging kami rin sa huli. Na mababasag ko ang helmet niya at ako ang pipiliin niya na magagawa niya rin akong mahalin. Pero siguro nga papadudot nasa tao pa rin kung gusto niya talaga labanan ang takot niya na masaktan at magsimula ulit. O hahayaan niya ang sarili niya na lamunin siya ng takot at magpakatanga ng paulit-ulit. At dahil sobrang nasaktan ako kay Anika ay pilit ko na lamang siyang iniwasan. Yun na rin kasi ang paraan ko para makapag-move on. Pero si Anika naman pala ang gagawa ng paraan para muli kaming magkausap at magkita. Nagpatulong siya sa mga kaibigan at kaopisina namin na iset kami ng date. Akala ko ay sina Tristan ang kamit ko sa isang restaurant, pero si Anika ang dumating. Sinubukan ko ulit siyang iwasan, pero sa huli mas pinili kong makinig sa gusto niyang sabihin sa akin, papadudot. Jerry, sorry, pero ngayon ay sigurado na ako na kaya ko na kahit na hindi na kami magkabalikan. At kung may takot pa man akong nararamdaman, yun ay ang mawala ka sa akin. Medyo naluluhang wika ni Anika. Anong ibig mong sabihin? Gulo ang isip na tanong ko. Jerry, mahal na kita. Dati pa naman sagot ni Anika. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko ngayon kasi noong mga oras na ako naman ang nagbigay ng mundo ko sa'yo, tanggap ko na pwedeng hindi maging tayo sa huli. Pero paulit-ulit mong pinaparamdam sa akin na kapit lang Jerry, pipiliin kita. Tapos bigla akong malalaman na nagkikita na pala ulit kayo. Doon ako pinaka nasaktan kasi pinaramdam mo sa akin na yung katiting na pangsamantalang papel ko sa buhay mo ay bigla na lang nawala. Wika ko. Kaya nga sorry, gusto ko lang talagang timbangin yung nararamdaman ko para sa inyong dalawa, giit niya. At kung hanggang panakipbutas lang ako, hindi ba? Yun lang naman talaga ang papel ko sa buhay mo. Nasasakta na sabi ko. Akala mo lang yun dahil yun ang pinaparamdam ko sa'yo. Natakot kasi ako na baka kapag nakita mo na mahal na kita, magsawa ka kaagad sa akin. Tapos iwanan mo rin ako, paliwanag niya. Pinigilan mo yung nararamdaman mo para sa akin? Hindi ko maintindihan. Bakit? Kasi ako? Wala akong ibang ginawa kundi ang iparamdam sa iyo na handa akong maghintay kahit nakakapagod na. Giit ko naman. Inaamin ko na iniisip ko na lang noon na bumalik kay Kyle para kung sakali man na masaktan ako, hindi na ganong kasakit kasi ang totoo, hindi ko alam kung paano ko pa kakayanin kapag ikaw naman yung nawala sa akin. Kasi sa tuwing kasama ko si Kyle, ikaw lang ang naaalala ko. Yung mga banat mo sa akin, mga jokes mo, yung paglalambing mo at sa mga oras na nakakasama ko siya, iniisip ko na sana ikaw na lang yun. Nararamdaman ko noon na ikaw yung gusto kong piliin dahil ikaw ang mahal ko, sabi pa niya. Hindi ka na takot na pumasok sa bagong relasyon? Tanong ko. Oo, tanggap ko na ang possibility na pwede akong masaktan kung magiging tayo. Kasi part naman talaga ng relasyon yon na dapat na hindi ko kinakatakutan. At ang kailangan ko lang ay magtiwala sa iyo, sagot naman niya. Papadudod sa wakas ay nagawa ng labanan ni Anika ang takot na nararamdaman niya.
Mabuti na lang talaga at hindi ako sumuko kaagad kahit na hirap na ako sa sitwasyon namin. Hindi rin kasi biro ang magmahal ng isang tao na sobrang nasaktan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay binigay na niya sa akin ang buong tiwala at pagmamahal niya. Next month ay isa-celebrate na namin ang aming 3rd anniversary bilang mag-asawa. Oo, Papa Dudut, pagkalipas ng ilang buwan mula nang magkaaminan kami ng feelings namin para sa isa't isa ay nagpakasal na rin po kami. At ngayon nga ay meron na rin kaming 2 anak ni Anika. Hindi naging perpekto ang relasyon namin, paminsan-minsan ay nag-aaway pa rin po kami. Pero kahit kailan ay hindi ko siya pinagbuhatan ng kamay at palagi kong pinaparamdam sa kanya na hindi siya magsisisi na ako ang pinili niya para mahalin. Ganon din naman siya sa akin. Ginawa niyang lahat para maramdaman ko na hindi na ako pansamantala lamang at ako na ngayon ang panghabang buhay niya. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut, ang sulat ko at sana kahit papaano ay nabigyan ng aral at inspirasyon ang inyong mga kastorya na huwag matakot na magmahal ulit kahit maraming beses na tayong nasaktan. Salamat and God bless po sa inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Jerry. Maraming pag-ibig ang hindi nasusuklian ng tama kaya maswerte ka, Jerry, na ikaw ang pinili ni Anika sa huli. Sa kabila ng mga problema at hirap na pinagdaanan mo, nagbunga naman ang lahat ng effort mo. Mga kastorya, hindi madali ang magpapasok ng bagong tao sa buhay natin at sana bago natin gawin yun ay isipin natin na hindi lamang ang ating mga sarili kung hindi pati na rin ang ibang tao na pwede nating masaktan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.